Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pananaw itong isang balita na sa deliberations po o sa sesyon ng United Nations Human Rights Council o UNHRC ay may isa pong human rights advocate and cultural advocate na si Fujiki, isang Hapones na nagbigay po ng kanyang pananaw na hindi na makatao ang ginagawang pagtrato at mga hakbang ng ICC laban po kay former Philippine President Rodrigo Duterte. Una, pre-trial detention lang po ito, pero mahigit isang taon na po nakakulong pa rin si Pangulong Duterte na pwede naman po ay mapagbigyan ito ng humanitarian consideration and batay po sa kanyang mga karapatan bilang mamamayan na sakop po ng United Nations Convention on the Protection of Human Rights and Civil and Political Rights. May karapatan po si Pangulong Duterte na mapapalaya siya habang hindi pa po siya sentensyado ng isang international tribunal. Subalit hindi po ito binibigyang pansin o hindi man lamang ito nagiging mahalaga sa ICC, no? Bagamat sinasabi natin na ang ICC pagdating po sa soberenya ng Pilipinas, ito po ay bogus. Wala pong karapatan ang ICC sa mga usapin pangloob, mga domestic affairs, and other judicial and legal processes ng ating bansa simula po noong March 2019. Kaya nga bogus. Subalit kahit bogus po ito, ginamit ni Marcos at nila Romualdez. Pinondohan po nila ito and accordingly may hindi bababa sa $2 million ang ginamit po ng mga alipores at sindikato ni Marcos para mangialam ang ICC at isagawa ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte. So maganda po itong naging pananaw ni Ginoong Fujiki, Sonichi Fujiki, isang cultural and human rights advocate sa bansang Hapon at kanyang pinuna sa harap mismo ng pagpupulong ng UN Human Rights Council na hindi na po makatarungan, hindi na makatao ang ginagawang pagpapahirap at pag-deny ng mga batayan sa karapatan at pang makatao na kalagayan ni Pangulong Duterte. Una, binanggit niya ang isang taon na pagkakadetine sa pre-trial detention ay labis-labis po ito na pagpapahirap dahil kung tutuusin, pwede naman pong ilagay si Pangulong Duterte sa country confinement o country custodial detention o parang house arrest sa isang bansa. For example, sa Netherlands o kaya sa European countries dyan na malapit lang like Vienna, Austria o kaya Norway o kaya Belgium para madali po siyang dalhin kung magkaroon ng trial. Hindi siya makakaalis sa Europe pero yung kanyang sitwasyon makatao. Sa edad po niya na mag-81 years old na siya sa susunod na linggo at ito po ay sa katandaan niya, hindi na po siya flight risk. Wala na rin po siyang kapangyarihan pa o otoridad. Subalit, hindi pa rin po binibigyan ng pagkakataon ng ICC na si Pangulong Duterte ay mapapalaya on the basis of, number one, humanitarian grounds, isang makatao na pagtrato ng isang international tribunal. Hindi pa po napapatunayan nila, no, ang anumang aligasyon o akusasyon ng mga krimen laban kay Pangulong Duterte. Pangalawa, pwede naman pong i-consider ito na talaga namang nagkaroon ng extraordinary rendition. There was no process of verification sa mga lokal na korte ng Pilipinas at hindi po dumaan ito sa tamang proseso ng makatao at may karapatang pantao na ginagarantiya kay Pangulong Duterte sa ilalim po ng United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights. Pwede po yan gamitin. At ang pangatlo ay yung katotohanan na hindi naman po mabigat pa ang mga naipakitang kunwari ay panimulang ebidensya o mga testimonya ng ICC Prosecutor Panel sapagkat ang mga ito ay puro po mga police blotter at hindi naman nagkakaroon pa ng mabigat na direktang testimonya na talagang ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang mga naturang krimen na kanilang gustong isangkot kay Pangulong Duterte. All of this, pinuna po ito ng isang Japanese human rights and cultural advocate na si Fujisi. At ang sinasabi niya, kung katarungan at makatao at karapatang pantao ang sinasandigan ng anumang internasyonal na mga tribunal,
bakit hindi natin ito maibigay sa dating presidente ng Pilipinas na siya ay mayroong karapatan na ito ay matamasa o ma-avail niya, no? At dahil dito, magandang pagkakataon po na nabuksan sa United Nations Human Rights Council ang pagiging abusado as an instrument of political persecution ang mga ginagawa ng ICC. At isa dyan, ang illegal na pagkakaroon nito ng conspiratorial actions laban sa gobyerno o laban sa interes ng mga mamamayang Pilipino, kasabwat po ang gobyerno ni Marcos Jr. Kaya naman po nagpapasalamat tayo that there is a foreign respected personality in terms of human rights and cultural advocacy sa katauhan po nitong isang Japanese national na si Shunichi Fujiki na kanyang pinansin at nagkaroon po ng pagkakataon na pwedeng masuri o matingnan ng UN body like United Nations Human Rights Council, pati na po ng tinatawag nating UN Secretary General's Office, ang mga aligasyon ng hindi makatao at mapanghimasok at maanomalya ng mga operations ng ICC. Particular po ang itinuturong conspiratorial actions nito ng ICC laban po sa interes ng mga Pilipino. Mantakin mo wala na po silang treaty and authority jurisdiction sa Pilipinas simula pa noong March 2019 sapagkat naglapse na po ang 1 year notice period or notarial period para sa withdrawal ng pagiging kasapi ng Pilipinas sa ICC. At under the Rome Statute, it will take effect immediately upon 1 year ng tinatawag na notarial period. At ito ngayon ay isang mahalagang question. Kung functional po at umiiral naman ang proseso ng batas at ng mga proseso ng hudikatura o hukuman sa ating bansa, buhay na buhay po ang dynamics of judiciary and legal system and legal processes in the Philippines, may karapatan pa rin ba ang isang entity like ICC na 1 year na naglapse ang kanilang jurisdiction authority sa Pilipinas, considered to be bogus na sila, and yet nakipagkonsyabo sila at nakipagsabwatan sa gobyerno ni Marcos lamang may patupad ang extraordinary rendition which is tantamount to cross-border kidnapping against former President Duterte. Dapat matingnan po ito at mabusisi ng United Nations Human Rights Council, pati na rin po ng ating United Nations Secretary General's Office. Kasi ang ICC, isa po itong international tribunal, kunwari, no? Bagamat marami ang nagko-question dito sa pagiging patas nito at mas lamang ang pagiging bias. At isa po dyan na hindi nagpapamiyembro at hindi kinikilala ang ICC ay ang Estados Unidos, ang bansang India, ang Russia, ang North Korea, ang Saudi Arabia. Ang mga malalaking bansang ito, they do not recognize the ICC, and in fact, si President Donald Trump ng Amerika ay tinawag niya na sindikato ang style ng operations ng ICC. Kaya naman po, malaking pagkakataon ang ibinigay ni Ginoong Fujiki para matingnan at mabigyan ng tamang pagsusuri kung makatao pa ba, makatarungan pa ba at nararapat pa ang pag-iral nito ng ICC na lumalabas na parang pwede pala itong gumalaw on the highest bidder. Kung sino ang malaki at malakas ang pagbibigay ng panunuhol, pwede palang gamitin ito. These are serious allegations of violations ng impartiality, objectivity, and integrity sa bahagi ng ICC na sa tingin ko ay marapat na maimbestigahan po ito. And isang pagkakataon po ito ang nagkaroon ng paghahayag itong si Ginoong Shunichi Fujiki na mabuksan po sa United Nations Human Rights Council ang naturang usapin tungkol po kay Pangulong Duterte
na patuloy na iligal na nakakulong at ang kanyang iligal na pagkakakulong na ito ay lantarang paglabag sa Universal Declaration of Human Rights, lantarang paglabag po ito sa United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights.